Sabi ho, mga kababayan, "Wag na si Baste ang kalabanin mo, ako na lang ang kalabanin mo." Nakita ko ho, mga bossing, gustong makipaglaban kay General Torre. Yung nak yung sabi ng mga DDS, "General, pakibaba na po. Amoy basura na daw," sabi. Kasi nakagano eh, ba, nakataas yung kamay ni ano, ni General Torre. Sabi nila, "General, pakibaba na po." No? O, sabi ko, parang parang ang linis-linis naman tignan ni General kung sakali. 'Di ba? Parang pantay naman ho ang kulay, mga kababayan. Oh, pantay naman yung kulay ng kilikili ni General Torre. Hindi mo nga maiisip na mabaho, na may amoy. Oh, 'di ba siya pine-fake news na po nila. Oh, 'di ba? Pine-fake news na ho nila. Kagaya niya no, napa-post na si General Torre, biktima na naman siya ng fake news. Tapos ho, kapag kinasuhan, dahil po sa God to the bones, yung mga ka-fake news nila, iiyakan naman po. Tapos mamamalimos na naman doon sa mga DDS. Sabihin, kung meron kayong extra GCash, kung meron kayong extra 150, 200, 500, pakibigay kay Abines. Kinasuhan. Tapos biglang online limos. 'Di ba? Ano po ito? Sabi ni Nicolas Torre III na PNP chief, mga bossing, fake news alert. Hindi po totoo na inobliga na natin ang mga pulis na umattend sa charity boxing match. Hindi po kailangan kasi kinulang na nga ang mga tickets na maibenta, di ba? Hindi, tsaka ho, mga boss chief mo, sir. Meron po akong mga kaibigan, kakabalik lang po dito sa Cayman Islands. Sabi niya, yung mga kapulisan kong mga kaibigan na bumisita sa akin. Sabi, matanda si General Torre. Pero talagang tatalunin. Hindi uubra. Hindi uubra si Baste Duterte. No? Tsaka voluntaryo ho, mga kababayan. Nasasama. Miski ho ako kung nandyan ho ako sa Pilipinas. Di ba, Sir Junior Domingo na nagpadala ng super sticker sa atin? Kung nandyan ho ako sa Pilipinas, mga kababayan, pupunta ho ako dyan. Hindi ko palalagpasin itong pagkakataon na ito. Di ba? Hindi ko hahayaan na lumagpas po nako. Ito po ang kauna-unahan na Bisaya, na duwag ho, mga bossing na maghahamon, tapos hindi sisipot. Sayang ang tato. Di ba? Alam niyo po, sa amin, sa Tondo, lalo na ho, yung mga kapanahunan, nung nandiyan pa kami. No? Yung nandiyan pa. Talagang pag naghamon ka, hindi mo pwedeng baliwalain yung hinamon mo. Ambuyan tayo, ambuyan. O yan, shout out doon sa mga taga-Tondo, Maynila, lalong-lalo na yung malapit sa Franco, Nicodemus. O, yan yung ambuyan. Diyan po, nagsusuntukan na. Diyan po, lagi tayo, ambuyan na lang kayo. Ganon kami. Talagang, wala tayong magagawa. Humamon hinamon O, tara. Pero dito ho, mga bossing, lalo na po sa mga kabisayaan nating mga kapatid, mga kaibigan, mga boss chief sir, mga taga Mindanao. 'Di ba? Lalong mas mabigat po sa kanila 'yan. Pagka nagkahamunan ho, mga kababayan, hindi pwedeng hindi ka sisipot diyan. 'Di ba? Ito ang pine-fake news naman po ng mga DDS pinilit daw po yung mga pulis. Ito ay gawa-gawa lamang ni retired Brigadier General Fillmore Escobar na naging Regional Director sa Davao ng mahigit 2 taon. Si Escobar ay isa sa mga general na kasama ni Digong nung hinuli ko siya at ipinadala sa The Hague. Ang kwento po ni General Torre doon sa Escobar, nung hinuhuli daw po si Digong, nakaganon lang. No? Nakaganon lang mga kababayan, nakayuko lang daw po, hindi nga daw po na ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. Sa buong panahon na nasa Villamor Air Base kami,
ni hindi makatingin sa mga mata ko si Escobar. Oh, yan po mismong account po ni General Torre yan. Dahil sa takot at nung inihatid ko si Digong sa eroplano, dumaan pa kami sa harap niya. Pero yumuko lang siya. Wala din pala. No? Ngayon, pinay-fake news nila. Ni walang attempt na tulungan ang boss niya. Wala, tama ba? Paralitiko, tama ba? Hindi, ikaw hinire ka para ipagtanggol yan para protektahan yan di ba? The King TV. Tapos wala kang gagawin kundi yumuko lang. Wala, dagdag pasweldo lang. Jesus Beltran Jr., di ba? Sabi ni The King TV, kami dati sa Tibungco, Davao City, noong high school pa kami, kapag may naghamon, punta kami rekta sa sementeryo para doon magbakbakan. Oo. Diba? Eto, pag naghamon, punta agad. Singapore. Singapore agad. Di ba, mga kababayan? Singapore. Biglang napauwi. Pare-pareho lang silang mga duwag. Baste, duwag ka daw. Escobar, duwag ka daw. Ito ho yung pinake news nila. Ayan yung nag-post. General Filmore Bondilles Escobar. Duwag ka daw, General! Sabi ni General Torre, duwag ka daw pala duwag ka no? Nakasama ka doon sa dapat magtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Yuko ka lang daw Wala ka daw wala ka daw sinabi. Takot ka daw, hindi ka daw makatingin. Mandatory pala mag-attend ang pulis sa boxing match at mandatory din mag-donate. Lahat na lang mandatory mag-donate. Kung ako pumunta doon kahit papaano mag-iiwan ako ng 5,000 para doon sa mga nasalanta po. At syempre, mga bossing, para makita ko din po yung kauna-unahang Bisaya na duwag. No? Sabi po ni Sangkay yan. Sikat na sikat ngayon si Sangkay dyan. No? Talagang kahit saan nakikita ko yung post ni Sangkay dyan. Kauna-unahang Bisaya na duwag si Baste Duterte. Sabi ni Buhay OFW Singapore, wala sa Lucky Plaza si Basti kahapon. Sir Mark, doon kami 2 p.m. to 7 p.m. Naku, baka nasa hotel niya lang yan. Alam nila madaming Pilipino din dyan No, baka nasa hotel lang nila yan, ayaw lumabas. No, nakakaya. Baka sigawan nyo daw, Baste, duwag, Baste, duwag. Baka sigawan nyo daw ng ganon. Diba? Ito daw sinabi sa conversation. Good evening po, sir. Ano ba apelyido na to? Fillmore. Good evening po, sir. For info po, sir. Detailed kami bukas sa boxing match. Though walang order po, we are instructed to attend and proceed to the events. Ewan ko po paano na stand ng kapwa ko na binurayan. I could not stand even while attending conference briefing na beyond mandate na to hold a boxing match aside from violation of code ethics standard as government employee and Graft on Corruption Act kasi baka siya lang ang ginawa niya isesend ko to sa aking sarili tapos ipopost ko. Kunyari merong nag-send sa akin. Naniniwalaan sila. Even if it is for a cause or charity, the end does not justify the means po. Huwag niyo nang pagtakpan si Baste. Duwag nga si Baste. No? Duwag si Baste. Yun lang yun. Naghihinanakit kayo. Kasi hindi sumipot. Kasi nga daw mga kababayan, busy daw sa Singapore.